After ito, nagbabagang babagang paslupa, tapos may nagbabagang bulaklak. So, abangan niyo po yan. Sa April 23 po, magki 6 months na po ang programa natin. 6 na buwan na po tayo. Noong March 12, nagkaroon po ng problema, which is, nag-react po ang lahat after 1 week. Yung pong bata na si Janjan, na sumayaw po daw ng malisyoso. At hinusigahan na po kaagad ako ng sangay ng mga gobyerno. Sinabi nila na inabuso ko yung bata, chinard abuse ko, in-exploit ko yung bata. Dahil pinasayaw ko na ng pinasayaw. Dahil umiiyak na rin yung bata, pinilit ko pang sumayaw. Alam nyo, una sa lahat, pag nagkaroon po kami ng audition, hindi ko nakakausap yung mga contestant sa real-time big time. So dito ko lang nami-meet yan. So kaya if you will notice, yung pong eksenang yon, tinanong ko siya, ano ang kakantahin mo? Sabi niya, hindi po ako kakanta, sasayaw ako. Alala niya, ito pong batang ito, 6 na taon lamang eh. Ang kanya pong father, sabi natin pa niya, batay ko yung tatay ko, may parlor. So hindi ho namin alam ang buhay ng ating mga kababayan. Sana yung magsa-celebrate kami ng 6 na buwan, itong 23, tayong lahat. Kanina ho, at for the past days, mga ilang araw ho, marami akong pinagdaanan eh. Nung nasa ABS pa ako, nagkaroon ng stampede, 71 dead people. Sa morgue po, mag-isa lang akong lumalapit. Wala akong kasama ng mga boss ng ABS. Ako lang po yun. Wala akong kasama. Ako ang humingi ng tawad sa pamilya. Ako rin po humingi ng tawad sa mga bangkay, 71 dead people. Sa mga nanay, humingi ako ng tawad. 71 bangkay po yan na lumuluhod ako. Hanggang minumura ako ng ibang pamilya. Lahat ng mura inabot ko, pero after nung umurahin ako, inaakap ako. Kung di ka lang mahal ng nanay ko, papatayin kita, Willie. Pinuntahan ka ng nanay ko, kasi birthday ng nanay ko. Pinuntahan ka ng nanay ko, kagabi, nagpamanicure pa siya kasi nanay ko labandera lang, Willie. Para pag hinawakan mo daw siya, maganda yung kamay niya. Marami yung istoryang totoong na-experience ko. Noong time na nakaburo lahat ng mga yan, ako lang ho nagpupunta mag-isa. Sarili kong pera. Hindi ko na ho ito dapat sabihin pa, pero para malaman nyo, dahil ito po ang grabing kampanya na tanggalin po ako sa industriya. Ako pong humingi ng tawad sa pamilya, ako ang maharap. Ako po lahat yan. Alam po ng Panginoon Diyos yan. Sa sarili kong pera, naabotan ko ng palihim lahat ng yan. Nakabalik po ang programa at minahal yung lahat. Naniniwala ko yung 71 taong yon, yung mga nanay at lolo na matay, pinagdadasal po ako lagi. Nilalapit ako sa Diyos na sana laging nandito ako. Kaya naniniwala po ako na nandito pa rin ako sa harap nyo. Nagkaroon po kami ng problema, yung milyonaryo. Dayaan, hanggang nakapag-away kami ni Joey De Leon. Dahil nandadaya daw ako, yung mga ganun salita. Na nagkaayos na po kami, naging maayos na po kami ni Joey. Dahil malaki ng respeto ko sa tao yun. At kay Big Soto at Sid Bulaga. Nagkaroon ng problema, ako na naman ho, ang hinarap ng ABS doon. Ikaw makipag-usap sa tao. Na hindi ko po kasalanan yun. Kasi kaya ko sinasabi lahat to, matagal ho akong tumahimik. Tumahimik ako ng sa sarili ko nilang tinitiis kasi hindi ko na ho pinoproblema yung ganyan. Ako na lang ang tirahin, tahimik lang ako. After po ng milyonaryo, nagkaroon po ng insidente ang well-loved president, the late Tita Cory Aquino. Ang lahat po na sasabihin ko sa totoo lamang. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo at alam ng mga tao yan. Nung ako po'y pumasok, may tumawag sa akin na si Tita Cory daw po, ang ating presidente ay wala na. So nag-isip kagad po ako, tinawagan po ako ng aming direktor na respeto ko at minamahal ko Mr. Johnny Manami sa ngayon. Sabi niya, Willie, wala na ang ating well-loved president, si Tita Cory. Ano na sa isip mo? Bigla po akong tumawag sa aking EP, pinakuha ko yung mga video po niya sa TV Patrol, sa mga sabi ko, kakanta ko ng Munting Hiling, pakuha kayo ng mga kandila para bigyan po ng kandila at magdasal tayo at magbigay tayo ng respeto. Yan po. Yung po yung araw na namatay si Tita Cory. Kumanta ako ng Munting Hiling, kung makikita yung tape na yan,
Very solemn po yun. Nagbigay kami ng respeto. And Chris Aquino texted me, sabi niya, Willie, mahal ka ng nanay ko kasi pag nanonood siya, kahit nung si Tita Cory po nasa TV pa, nasa hospital, tinatext ako ni Chris kasi yung mga anak niya, kinikiss do yung TV, hinalikan ako dahil paborito ng mga anak niya yung kanta ko kumpara sa'yo, pati si Tita Cory. After po nung pangyayari yon, nung kinabukasan, dapat po magte-tape kami. Taping na lang po yun Sinabi ko po sa management na ibigay na natin to sa mga Aquinos. Kasi, bakit pa tayo mag-show? Sasayaw ako ng giling-giling. Magsasaya kami, pero ang well-loved president nagluluksaan sa bayanan. Noong una po, nag-taping kami. So, nag-taping kami. Nung nag-taping po kami, kasi yung araw na yung tape, mas maaga akong pumasok Pagkatapos po na nasa kwarto ko, ilalabas na po yung na-tape namin. Para maintindihan nyo po lahat. Kasi grabe na ho akong tirahin ng Inquirer, ng mga dyaryo, sa email, sa Twitter. Parang gusto nila mamatay na ako sa mundo, mawala na ako sa mundong ito. Ganun po ang ginagawa sa akin ngayon. So after po nun, live yan, I'm sure nanonood ng mga taga-ABS at totoo to. Huwag na huwag kayo magsisinungaling. Kahit saan tayo umabot, haharapin ko to. After po nun, sinabi ko po sa tape, okay, nung naka-tape po kami, inalabas po, walang nakakaalam nito Sasabihin ko na ho lahat to, sobra na ho ang kampanya na ginagawa sa akin. Lumabas po doon sa screen, habang sumasayo kami ng giling-giling, yung kabaong ni Tita Cory. Tumawag kagad po ako sa isa sa mga boss, Kimis Linggitan. Ano ba naman kayo? Nagsasaya tayo, nagluluksa ang sambayanan. Papasukan nyo kami ng ganyan. Nakakahiya sa pamilya ng Aquino. Tinanggal po yon. Tinanggal po yon. So, nag-react sila sa sinabi ko. Pinapasukan kami. Sumasayo kami ng giling-giling. Meron pong kabaong ng mahal natin presidente. Ang bastos naman. At ako ho, ang nagsumawag. Ako ang tumawag sa management. Huwag niyo namang gawin nga sa amin. Nakakaya kay Tita Cory at sa pamilya ng Aquino. Nagsasaya kami, ang sambayan ng Pilipino ay nagluluksa. Parang wala kami respeto. Ano ang nangyari? Ang nangyari, eto. Alam ng Diyos to. Total, ginaganyan niyo ako, sasabihin ko ng lahat. Tumahimik ako para walang problema. Kasuhan niyo ako, haharap ako sa inyo. Isa ho, sa management. Ang sinabi ko, ibigay na natin to sa mga Aquinos. Ano sinabi sa akin? Kailangan natin kumita. Commercial. Alam mo kung sino ka, taharapin kita. Sobrang na ginagawa niyo sa akin. Sinabi po yan at alam mo. Pagkatapos mo nun, humarap na naman ako ng live. During the Wheel of Fortune, meron pong isang sumasayaw na ba, nobody. Inilalabas na naman po ang kabaong ni Tita Cory. Kung i-recall niyo yan, dun ulit ako nagalit. Kasi nilabas na naman po, tumawag na ako sa management Anong ginawa? Ng mga walang yan, sinisira sa akin. Pinakita po yon sa YouTube. Na galit daw ako. Binabastos ko doon, Presidente. Alam niyo ba ang pulot dulo nun? Yun ang totoo nun. Bago pa mangyari yan, tumawag na ako sa management. Kinausap ko na sila. Huwag naman natin ipalabas yan. Magbigay tayo ng respeto. Anong ginawa niyo sa akin? Winasak niyo naman ako sa Twitter, sa YouTube. Pero hindi niyo pinanood yung kabuuan at hindi niyo alam. Isang tao lang po nanindigan sa akin. Direktor ko po yan sa Wawawi. Mr. Johnny Manahan. Mr. M. Palakpakan niyo po ang tao. Dahil alam na alam po niya ang katotohanan at andun po siya. So, sa pamilya Aquino, sa presidente, ito po ang katotohanan. Pagkatapos po niyan, hindi ba, ilang kaso na yung bilyonaryo, stampede, ito. At pagkatapos po niyan, ito na naman. Mabalik na po ako sa Wawawi July 31. Kinausap na ako ng Ms. Charo Santos, nag-meeting na ako Nag-meeting na po ako sa staff ko, inaayos, pinuntahan ako ng Linggita sa Tagaytay. Naayos, meron po kami pinili ng sulat, na nag-react ako kay Jobert dahil isang bubong lang kami, tinitira ko sa isang bubong. Tapos na po yun Nangyari na po yan. So, ang pakiusap ko sa management, bakit naman, siguro naman kahit pa paano kumikita ang programa ng Wawawi. Hindi ba? Ano hong ginawa nila? Wala naman silang ginawa. Nung sumulat pong abogado ko, sa kanilang lahat dyan, kay Ms. Cory Bidanes, sa kanila, kay Ms. Boss Gabi, lahat, kay Ma'am Charo, nag-react pa sila. Anong balak nila sa akin gawin? I-stop yung show. At bigyan na lang ako ng once a week show. Pero babalik na po sana ako. Isang araw, bigla na lang akong tinawagan ng Linggitan na. Tinawag ako, nag-meeting kami sa isang hotel, sa Imperial, sa isang kwarto, ando si Derek Bobot, ando si Jay, ang aking business unit. Ang sabi yun nila, hindi ka na makakabalik.
once a week ka na lang. Nilalagay pa ako sa Studio 23 eh. Nilalagay ako sa isang programa na talagang parang totally ina-out na rin ako. Bakit to? Eh nangako na silang babalik ako. Yan ang totoo niyan. Kaya nagdesisyon ako, hindi na ako bumalik. Eto lahat ng ito, yan ang totoo. Tapos so, eto, nangyari na naman to. Sino ba ang gumagawa nito sa paninira ko? Meron po kaming kaso pa eh. Hindi kami makuha na ng TRO. Pilit nilang kunin, kinukuha, na kami po ay mapahinto. Itong programa natin, mapahinto. Maglilimang buwan na humigit, hindi nila makuha ang TRO. Ito po ngayon, nakakita ng butas. Hindi ko sila pinagbibintangan. Sinong gagawa nito? Kung sino man to, mahabag kayo. Ako okay lang eh. Mabubuhay naman ako kahit papano. Kontento na ako sa meron ako ngayon. Hindi na ako naghahangad. Pero yung mga taong nangangarap, yung mga taong humihingi ng pag-asa, yung mga taong nakapila sa labas, diba? Yung mga nanay, yung mga lola, yung mga special children, mga special child, na nandito araw-araw. Kayo gumawa niyan. Kung sususpindihin yung show, hindi naman ako natatakot na eh. Lagi nyo naman akong ginaganyan eh. Ilang beses nyo ako tinanggal sa ABS. Pero pag kailangan ng ratings, tatawagan ka, ibabalik ka. Diba? Wala ka lagyan ng music. Wala ka lagyan ng music. Okay? So, yan